Bago natin simulan ang karugtong ng kwento, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para hindi mahuli sa mga susunod nating recaps. At ngayon, tara na at ipagpatuloy natin ang kwento. Binalaan ni Wu Jixing si Lin Hui na huwag magmayabang, ipinaalala sa kanya na ang rankang tournament ay 2 linggo na lamang ang layo. Tinanggap ni Lin Hui ang hamon ng may malamig na titig, handa sa anumang darating. Habang lumalakad palayo si Lin Hui, nagmadali siya sa kanyang tabi. Takot na nakipag-away siya sa isang taong kayang pabagsakin ang 10 kalaban ng sabay-sabay. Nanatiling kalmado si Lin Hui, kinilala na habang hindi niya kayang talunin si Wu Jixing ngayon, sapat na ang 2 linggo upang lumago. Tumingin siya sa kanyang kamay. Napagtantong hindi man lang ginamit ni Wu Jixing ang kanyang buong lakas sa huling palitang iyon. Isinantabi ang tensyon, iminungkahi ni Lin Hui na pumunta sila sa cafeteria upang kumain. Sumunod siya, hindi mapigil ang isipin ang hindi kapani-pani walang footwork na kanyang nasaksihan. Sumapit ang gabi sa campus habang ang mga ilaw sa mga dormitoryo ay nagsisimulang kumurap. Sa loob ng kanyang silid, nakaupo si Lin Hui sa kanyang mesa, nakikipag-usap sa kanyang ina sa pamamagitan ng video call. Nakiusap muli ang kanyang ina na mag-drop out na siya. Nag-aalala na ang kanyang mahinang kalusugan at patuloy na pananakit ng ulo ay masyadong mabigat na dalhin. Nakiusap ang ina ni Lin Hui na tigilan na ang pagpipilit sa sarili. Nag-alok na humanap ng ibang paraan upang mabayaran ang pag-aaral ng kanyang kapatid na babae. Ibinunyag ni Lin Hui ang hindi kapani-pani walang balita na ang kanyang talamak na pananakit ng ulo ay lubos ng gumaling. Ipinakita niya ang kanyang pisikal na pag-unlad, tiwala na ang kanyang bagong kakayahang maglinang ng enerhiya ay ginagawang perpektong kandidato siya para sa pagsasanay bilang hunter. Nanatiling hindi kumbinsido ang kanyang ina. Ipinaalala sa kanya ang nakamamatay na panganib na kinakaharap ng mga hunter araw-araw. Sa isang determinadong tingin, nanumpa si Lin Hui na maging pinakamalakas na hunter sa mundo. Sumusunod sa yapak ng kanyang ama, sa wakas ay pumayag ang kanyang ina, sinabing ang kanyang kapakanan ang kanyang tanging prioridad. Nagpaalam si Lin Hui at naghanda upang pumunta sa kanyang klase sa mga sandata. Naglaan siya ng huling sandali ng tahimik na pagninilay sa kanyang silid bago magsimula ang nakakapagod na pagsasanay. Sa loob ng training hall ng akademya, ang hangin ay makapal sa tunog ng mabibigat na bakal na umiindayog sa hangin. Ang instruktor, si Miao Fei, ay sumisigaw sa mga estudyante na ayusin ang kanilang posture at hanapin ang kanilang sentro ng grabidad. Pinagmasdan ni Miao Fei ang klase ng may mapanuring mata. Ang kanyang napakalaking espada ay nakapatong ng magaan sa kanyang kamay. Tinawag niya si Lin Xiaoyu para sa isang palpak na backhand swing. Inutusan siyang magpraktis ng galaw hanggang sa maging perpekto ito. Ibinaling naman ni Miao Fei ang kanyang galit kay Ma Jiangguo. Kinutya ang kanyang mahihinang hagupit na walang laban sa tunay na halimaw. Tumutok ng husto si Lin Hui habang iniindayog niya ang mabigat na 2 kamay na espada sa hangin. Bawat galaw ay sinadya. Ang kanyang mga kalamnan ay naninigas sa bigat ng napakalaking talam. Nag-flicker ang mga bughaw na system window. Ipinaalam kay Lin Hui na ang kanyang kasanayan sa espada ay nakakakuha ng karanasan sa bawat pag-uulit. Lalo niyang pinilit ang sarili. Ang kanyang mga galaw ay naging isang blur ng bakal habang nag-iipon siya ng mga level up points. Pinanood ni Miao Fei mula sa gilid bago humakba ang pasulong upang kilalanin ang mabilis na pag-unlad ni Lin Hui. Sa kabila ng papuri, itinuro ng instruktor na ang mga pulso ni Lin Hui ay masyado pa ring matigas para sa maayos na labanan. Hinugot niya ang kanyang sariling sandata, sinabihan si Lin Hui na bigyang pansin ang kanyang demonstrasyon. Sa isang biglaang pagsabog ng lakas, nagpakawala si Miao Fei ng isang mapaminsalang hampas na pumutol sa hangin ng may nakakatakot na bilis. Ipinaliwanag niya na ang sikreto ay ang pagre-relax ng mga kasukasuan sa panahon ng pag-indayog at pagpapatigas lamang ng mga pulso sa sandali ng impact. Inihiga ni Miao Fei ang kanyang espada at inutusan si Lin Hui na subukang muli ang pamamaraan. Naghatid si Lin Hui ng isang malakas na pababang hampas gamit ang kanyang mabigat na talam. Kinumpirma ng isang system notification na nakakakuha siya ng karanasan sa Two-Handed Sword Mastery. Pinanood ni Miao Fei ng may nasiyahang ngisi. Kinilala ang pag-unlad ni Lin Hui, sinabihan siya ng instruktor na ipagpatuloy ang pagsusumikap, lihim na tuwang-tuwa na nakakita ng tunay na talento. Lumipat ang eksena sa isang lecture hall kung saan ipinapaliwanag ng propesor ang mga panganib ng mutated beasts. Habang ang iba sa klase ay nakikinig ng mabuti, si Lin Hui ay tuluyang nakatulog sa kanyang mesa.
Paulit-ulit siyang siniko ni siya, desperadong sinusubukang gisingin siya bago mapansin ng guro. Ang boses ng propesor ay kumulog sa buong silid. Ibinalik si Lin Hui sa katotohanan, agad na tumayo si Lin Hui, isinisigaw ang kanyang presensya sa buong klase. Tinitigan siya ng propesor, hinihiling na ilarawan niya ang mga katangian ng isang black-fanged boar. Nang walang pag-aalinlangan, binigkas ni Lin Hui ang taas, timbang, at pisikal na katangian ng halimaw ng may perpektong katumpakan. Ipinaliwanag niya na habang ang karamihan ay nasa threat level D, ang mas malalaking specimens ay inuri bilang high-risk mutated beasts. Pinilit ng propesor si Lin Hui para sa mga kahinaan ng halimaw at tiyak na mga diskarte sa pangangaso, walang palya, tinukoy ni Lin Hui ang nguso at ilalim ng tiyan bilang pinakamahihinang bahagi ng nilalang. Ipinaliwanag niya na ang mahinang turning agility nito ay nagpapahintulot sa isang hunter na madaling iwasan ang unang pagsugod nito. Kapag ang halimaw ay napilayan sa pamamagitan ng paghiwa sa gilid nito, sa wakas ay maaari na itong harapin ng diretsyo. Ang propesor ay naiwang walang masabi, nagtataka kung si Lin Hui ay nag-aral ng maaga sa kurikulum. Walang pakialam na ibinunyag ni Lin Hui na binasa niya ng buo ang buong textbook ng Mutated Beast sa isang gabi. Nabigla siya sa paghahayag na ito, hindi maintindihan ang ganitong kalaking dedikasyon. Ang iba sa klase ay nagsimulang mapagtanto na ang tamad na anyo ni Lin Hui ay isang harapan lamang para sa kanyang lihim at walang tigil na pagsasanay. Sinabihan siya ng guro na umupo at binalaan ang lahat na maghanda para sa paparating na rankang tournament. Bumalik si Lin Hui sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay nakatutok habang naghahanda siya para sa mga hamong darating. Maya-maya, naglalakad sina Lin Hui at siya sa masikip na koridor ng paaralan. Umalis siya patungo sa kanyang part-time na trabaho. Iniwan si Lin Hui na magpatuloy ng mag-isa. Habang lumalakad siya palayo, pinigilan si Lin Hui ni Guru Wu sa hall upang talakayin ang paparating na rankang tournament at isang espesyal na pagkakataon sa scholarship. Nagulat si Lin Hui sa balita, ngunit agad niyang napagtanto na sa wakas ay maaari nitong Miss Guru ang matrikula ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Ipinaliwanag ni Guru Wu na ang Military Martial Arts University ay nag-aalok ng mga scholarship sa sinumang estudyanteng makarating sa top 10. Nang magtanong si Lin Hui tungkol sa premyo para sa unang pwesto, binalaan siya ni Guru Wu na ito ay hindi kapani-pani walang mahirap, ngunit ang nangungunang premyo ay isang nakakagulat na 150,000. Nag-alab si Lin Hui, alam na ang halagang yon ay higit pa sa sapat upang malutas ang mga pinansyal na problema ng kanyang pamilya. Naramdaman ang kanyang ambisyon, hinimok siya ni Guru Wu na huwag lumampas. Ipinaalala sa kanya na ang mga kalaban tulad ni Wu Jixing ay nagtataglay ng napakalaking lakas. Nag-alok si Lin Hui ng kumpiyansang ngiti, nangako sa kanyang guro na dodoblehin niya ang kanyang intensity sa pagsasanay sa mga susunod na araw. Sa kanyang puso, napagpasyahan na niya na para sa kapakanan ng scholarship, si Wu Jixing ay walang iba kundi isang pambato. Agad na pumunta si Lin Hui sa gym, ang kanyang talam ay kumikislap sa hangin habang nagpapakawala siya ng walang tigil na pag-atake sa isang training dummy. Kumikislap ang mga holographic system window sa paligid niya. Binibilang ang bawat hampas habang ang kanyang one-handed sword skill ay mabilis na nag-iipon ng mga experience points. Sinubaybayan ni Lin Hui ang kanyang pag-unlad sa pamamagitan ng system interface. Nakita ang kanyang constitution na umabot sa 15 habang ang combat skills ay patuloy na umaakyat. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsasanay. Ngunit ang kanyang ritmo ay nasira ng isang estranghero na pumupuna sa kanyang pamamaraan. Si Zhuang Jianyu, isa sa mga nangungunang elite ng paaralan, ay nanunood mula sa gilid ng may mapanuring mata. Kinilala niya ang maliksi na footwork ni Lin Hui, ngunit iminungkahi na ang kanyang fourth generation ay hindi pa umabot sa ganap na limitasyon. Sa isang kumpiyansang hangin, nag-alok si Zhuang Jianyu na makipagsabayan, sinabing walang ibang estudyante ang nagtataglay ng mas mahusay na swordsmanship kaysa sa kanya. Hindi umatras si Lin Hui, sinalubong ang kayabangan ng elite ng may mapanghamon ng ngisi. Agad na nagsimula ang dalawa, ang kanilang mga talam ay nagbanggaan sa isang blur ng galaw na umalingaw sa buong gym. Tinugma ni Lin Hui si Zhuang Jianyu ng hampas sa hampas, ang kanyang mga galaw ay makinis at tumpak salamat sa kanyang mga leveled up na kasanayan. Ang tindi ng kanilang palitan ay nakahila ng isang pulutong ng mga tulalang manunood na halos hindi makasabay sa bilis ng laban. Bamulong ang mga estudyante nang hindi makapaniwala. Napansin ng Grandmaster level na aura na nagmumula sa dalawang mandirigma, habang nagpapatuloy ang laban,
Ang agwat sa pagitan ng dalawang ito at ng iba sa klase ay naging masakit na halata sa lahat ng nanunood. Pinanood ng mga estudyante ang sparring session nang may pagkabigla. Kinilala si Zhuang Jianyu bilang maalamat na nangungunang estudyante na nakakuha ng straight A sa bawat combat subject. Hindi sila makapaniwala na ang isang hindi kilalang estudyante ay nakakasabay sa elite ng paaralan. Kumilos si Lin Hui nang may hindi kapani-paniwalang bilis. Ang kanyang practice blade ay nagbabanggaan sa kay Zhuang Jianyu sa isang hagupit na mga sparks. Nagtataka ang mga manunood kung si Lin Hui ay isang senior, dahil ang kanyang one-handed swordsmanship ay mukhang lubhang kahanga-hanga. Pinanatili ni Zhuang Jianyu ang pressure, ang kanyang mga galaw ay tumpak at pinino, pinatunayan kung bakit siya nakaupo sa tuktok ng rankings. Ang laban ay umabot sa kasukdulan nang ang mga mata ni Lin Hui ay kumislap ng may matinding gintong ningning habang sinusubaybayan niya ang bawat paparating na hampas. Walang panig ang nagbigay ng kahit isang pulgada habang ang kanilang mga talam ay kumikislap sa hangin. Lumikha ng isang panoorin na nag-iwan sa mga tao na walang hininga. Sa wakas ay natapos ang palitan, at ibinaba ni Lin Hui ang kanyang sandata, mahinahong inamin na siya ang natalo sa laban. Tumingin pabalik si Zhuang Jianyu nang may tunay na paggalang, itinanggi ang ideya ng isang malinaw na tagumpay. Inamin niya na pagdating sa purong swordsmanship, ang dalawa ay malamang na magkapantay. Ipinakilala ni Zhuang Jianyu ang kanyang sarili bilang miyembro ng Junior Class A. Mausisa sa galing ng baguhan, tinanong niya ang pangalan ni Lin Hui, nag-alok si Lin Hui ng tradisyonal na martial arts salute at ipinakilala ang kanyang sarili. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa patnubay sa kanilang matinding spar. Nagbigay si Zhuang Jianyu ng isang maliit, naiintrigang ngiti, nangakong tatandaan ang pangalan. Iniwan niya si Lin Hui nang may isang hamon, umaasang makaharap siya muli sa arena ngayong taon.